Secondary license register none. Nakikita ko sa mga posts, sa mga comments dito sa mga OLA Victims Community Group ng Facebook, yung tatalakayin natin dito sa video ito, yung secondary license, kung yun ba rehistrado o hindi, at bakit nag-ooperate yung mga OLA kahit nakalagay dyan is none. So bago lahat, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para lagi po kayong updated, pakihit lang po yung notification bell para sa mga update videos natin na usapang online learning apps. Disclaimer, hindi po ako OLA promoter, hindi po ako OLA agent, hindi po ito sponsored. Ako po ay nagre-review, sumisilip lamang po ng mga online loan apps para malaman natin kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil, para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience about sa kanilang operation, sa kanilang sistema ng pagpapautang. Okay, linawin natin to. Medyo komplikado talaga tong ano to. Ito, pero sasabihin ko rito, it's about my point of view. Kasi yung tingin ko rin dito sa nagpo-post to, it's about his point of view. So, hindi ko siya kukontrahin. Lilinawin lang natin kung bakit may mga OLA na kapag tinignan mo sa SEC, ang nakalagay sa secondary license is none. Okay? Sabi rito, if a secondary license lending entity has non-status, it usually, di ba? It usually means they aren't registered or authorized as a lending company, financing or another specific financial intermediary under the SEC. Suggesting they might be operating outside regulatory bounds are classified differently, possible as a generic corporation without a specific lending license, which is a major red flag for legitimacy in the Philippines. Check nyo mga company nila, pag walang secondary, illegal sila kahit registered sila as a primary only. Secondary license, ito na ang next level. Kinakailangan ito bago pumasok ang korporasyon sa regulated activities tulad ng pagbebenta ng securities o pag-aalok ng investment sa publiko at pagpapautang. Hiwalay ang proseso na pagkuha nito mula sa SEC o ahensyang may saklaw ng regulated activity na nais pasukin ng korporasyon. Ang pag-aalok ng investment o securities ng walang secondary license ay isang krimen, pwedeng makulong o magmulta pareho ang mga official, promoters at agents ng korporasyon. Malinaw naman yung sinabi, di ba? Na kapag walang secondary license ay illegal yung OLA. Dahil sa nakalagay, papakitaan ko kayo ng isa na sinasabi nilang illegal daw na mga OLA kapag walang secondary license. Pero ito ipapakita ko sa inyo, nasa mall. Itong OLA na to, itong online lending apps. At hindi siya basta-basta OLA. Okay? Isa siyang sikat na pautangan ng appliances, gadgets, and even cash loans. Pero legal na nag-ooperate, pero magluguguluhan lang kayo sa registration is none. Okay? Si Home Credit. Lilinawin ko lang ha, hindi ako against those na nagsabi. Totoo naman yun, kailangan talaga ng secondary license para malaman kung anong klaseng company o isang financing company siya. Na kunwari investments, lending or banks or something like that, or transferring money. Ito, si HC Consumer, ang lisensya niya is status is registered. Kaya, di ba? Nakikita nyo, registered. Then, pagdating nyo sa license, sa secondary license details, may number, 1071, at type is financing. Pagkatapos sa status is none, di ba? So, it means, ba, na illegal sila magpautang. By my point of view, lilinawin ko. I think, ang may problema rito, talaga, na naguguluhan tayo is the monitoring of SEC. Okay? Yung sinasabing kasalanan ng SEC to, may pagkukulang lang. Hindi ko sinasabing direktang kasalanan. Kasi kung gagamitin natin yung logical o yung common sense talaga, iisipin ng maraming tao. Kapag nakalagay sa registered o status is none, wala siya. Pero kung sa akin, ginamit ko lang yung aking pagre-research, pagbabatay-batay doon sa mga nalalaman ko, sa mga nakikita ko, sa mga lending companies na halos lahat yan talaga is nakalagay is none. Bakit nag-ooperate ng legal at nasa publiko pa itong si Home Credit? Gayong, kung alam nila sa sarili nila na wala silang secondary license to operate as a lending, financing, or either anything na kailangan para makapag-operate sa SEC,
ay nandyan at hindi hinuhuli at hindi nire-revoke ni SEC. Lilinawin ko, this secondary license na status, in my point of view, tingin ko mali lang yung pagkakalagay nila o hindi lang nila nilalagay yung tamang specific information details dito. Kasi may license number naman. So, it means meron. Diba? Meron silang license na secondary license to operate as a financing. Ito, pakita ko sa inyo ang isang bangko, Union Bank of the Philippines, so yung kaibahan nilang dalawa. Meron siya sa status niya na registered. And then, when we look at the secondary license details niya, ay meron din siyang license number at ang yung type ng kanyang company is transfer agent. At kung tinitingnan nyo yung status na kalagay is active. Di ba? Nakita nyo yung kaibahan. Dahil nga magkaiba silang sistema kung ano yung ginagawa nila sa Union Bank of the Philippines. Ang ginawa is transfer agent. Kumbaga parang transferring the money or something like that. O kung ano man, hindi ko na mag-gets yun. Basta ibang usapin kasi si transfer agent at ibang usapin yung type ng home credit. Okay, yun lang po. Hindi ko kayo ginugulo o hindi ko kinokontra yung nagpo-post na yan. Ang problema kasi sa nagpo-post, naka-anonymous, naka-troll, naka-dummy account. Kaya hindi ko malaman yung credibility niya. Kung yun ba ay point of view rin niya o galing sa Google Translator at AI. Yung kasi mostly sa overview ng AI is hindi rin nagiging updated. Ang dami kong nakikita ng ganyan. Tulad niya, example natin na mga update ngayon. Nakalagay sa kanila hanggang ngayon, mukhang-mukha is revoke. Pero yung update ng SEC, na mismo ahensya niyang lending company na yan, lifted na, noong January pa. Yun yung sinasabi ko sa inyo, no? Kaya ito, gusto ko lang malaman, no? Gusto ko nga sana pumunta talaga ng personal sa mismong opisina ng SEC. At dahil alam ko na meron silang public assistance desk para sa mga katanungan. Kasi kung magtatanong tayo sa email, totoo lang na, SEC, shout out, gusto ko lang magbigay ng opinion at advice. Kasi sa totoo lang, ang hirap pumasok sa iMessage. Gusto ko tanungin to talaga. Pero kung literally, sasabihin natin na ulitin ko lang, medyo papasok muna tayo ulit doon sa mahalaga ang secondary license. Tatlong klase kasi yan para makapag-operate ng online sa website at sa apps. Una, siyempre yung primary, yung pangalan ng company o ng korporasyon. Pangalawa, yung secondary, kung ano ka, kung lending, financing, or investment, o solicit, or something non-government organization, secondary license. Then, kapag pumasok ka sa list of recorded online lending platform, mahalaga yun. Ibig sabihin, legal talaga sila na magpautang online. Okay? Malinaw? Kaya kung magsasampa ng kaso sa DED, di kayo nag-buy, sabihin nyo kasi, wala naman kayo secondary license ba't kayo nag-ooperate, ba't kayo nagpapautang? Paano kung sinampahan ka ng kaso ng credit? Saan ka nakinig ng ganyan? Dinapahamak kayo. Ako kasi, by my own perspective, ayoko napapahamak yung mga taong nanonood sa akin. Kaya nga iniingatan ko yung mga ganitong klase ng mga issue. Kasi pagka nalaman ng mga OLA farmer, wala pa na secondary license, none. Di uutangan yan. Tapos ngayon, pag nalaman sa nila na sasabihin wala kayong secondary license, tapos siningin ng agent ng home credit, hindi ko kayo babayaran, illegal kayo. Paano kung kinasuhan ka ng libel? Dahil pinapakalat mo, di ba? Legal naman yan sa tingin ko kasi in public pa Salmon, The Billies, The Tala, nasa commercial pa nga ng TV minsan napapanood ko. Ibig sabihin, they are operating legal. So huwag kayong maguluhan. Mayroon naman siyang license number Naguguluhan lang tayo kay SEC. Ay, SEC shout out linawin nyo. Dapat gayahan nyo na lang siguro, islagay nyo na lang yung status nyo is registered or active. Kita mo tong kay Tala, kay Billies, kay First Digital, ganun din. Lahat nakalagay. Pero, tingin ko kung ano yung pinaka sinusunod ng SEC is tulad ito kay Digido, ang status ng primary license niya is revoke. Tapos, sa status ng kanyang secondary license is none. Kumbaga, doon na nilalagay kung ano yung issue ng mga OLA sa secondary license. Diba? Either yung secondary license, tingin ko rin ang gusto iparating na secondary license kung ang status niya is delinquent, suspended, cease and desist, ganun. Kung may problema yung secondary license. Pero syempre, ilalagay na nila siguro by their idea, yun na lang sa primary. Ilagay kung revoke,
registered or something like that. Kaya may video, maging maingat kayo ha. Baka mamaya utangan nyo ng utangan yung mga yan, lalo na yung mga legit na mga lending companies. Sabihin nyo, utangan ko, tapos di ko babayaran, wala pala secondary license eh. Tapos, tsaka kayo magko-contest kapag nagkautang na kayo, siningil na kayo na mataas daw ang interest, nangaharas o something like that. Maging matalino po tayo, tandaan nyo, hindi po lahat na nakikita natin sa Facebook ay tama. Maging matalino tayo sa pag-research, gumawa tayo ng due diligence, mag-imbestiga at alamin kung ano ba yung tamang gawin. Kung sakali nagkakaroon kayo ng problema dito sa mga online loan apps. So, medyo mahaba yung ating naging video dahil medyo mahaba talaga yung tatalakayin natin na yan. Okay? Medyo susundan ko pa yan dahil medyo issue talaga. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang YouTube channel. Maraming pong salamat sa uulitin.